Hello, hello, hello mga kabady, mga kasol. Magandang araw sa inyo. Isang pinagpalang araw galing sa ating Panginoon. Saan pa? Bati ka muna, paring Sol. Mga kablog. Magandang araw po. Magandang araw sa inyo. Ito po na naman kaming dalawa. Mag-uusap. Ito po ay kwentuhan lang. Kwentuhan barkada. Disclaimer muna. Kung may masasabi man kami makakasakit sa ibang tao, ibang grupo, Hindi po sinasadya yun. pasensya na po kayo. Hindi po sadya yun. Hindi po intentional. Hindi po intentional. Kami nag-uusap lang bilang magkaibigan. Opinion namin. Experience namin. Yun lang po yun. Anyway po, dahil doon, pasalamat muna tayo, pare. Salamat po sa inyo. Dahil Maka 35,000 viewers na po. 35,000 views ang aming mga ginagawang pagod dito. Pare, malapit na tayo mag 60 plus na mga subscribers. Subscribe pa po! Kailangan namin kayo. Di ba? Please subscribe po. Subscribe, share, like our videos din po. Huwag lang po panood. Malaking bagay po yun. Malaking bagay sa amin yon. Again po, sa mga 100 million channels ang YouTube. Sino ho kami doon? Po kami dun. Napakaliit, pero dahil alam po naming patuloy, hanggat meron nag-view, patuloy namin gagawin to. Hanggat meron nagla-likes, patuloy namin gagawin. Hanggat meron nag-share, Maraming po salamat. tuloy-tuloy po kami. Panginoon na po ang magbabalik sa inyo. Ayun po. So dahil dyan, Figaro time! Bugs Bunny time! Bugs Bunny! Figaro! 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 O, turo po yan ng taong hayop na to na napanood niya sa Looney Tunes noong araw. Ayan, luma. Looney Tunes. Tatapusin po namin ang usapan lumang tao. Ito po, babalikan namin based sa aming pagkakaalam kung saan nagsimula ang lumang tao. Tama. Pero dahil po in connection, papalabas po namin ito December 7 or December 8, anniversary ng Pearl Harbor. Kolektado po yan sa aming pagkakaalam. So, pare, yung pong papag-usapan ngayon, World War II or paano nagsimula, ang World War II, Yamashita Treasure, and then closing ng lumang tao. Kung paano umusbong ang lumang tao out of Great Depression, out of World War, dun po lumabas ang mga mabubuting tao. Okay. Pare, ano tatandaan mo sa Pearl Harbor bombing? Actually, December 7 or 8. Tumatandaan. 7 kasi sa States, 8 sa atin. Okay. Ito po based sa natutunan namin sa school, based sa nadinig namin sa tatay namin, yung mga nabasa namin. So, yun. Nakareceive po ng phone call lang una po ni Warbone. Taas boses, pare. Taas mo pa boses po. Una po ni Warbone. Pony War, di ba? Pony War yan. Dahil nagsimula ang baling gera sa may Europe, sinusuporta ng States ang baling Great Britain. Di ba? Yun yun. Anyway. Kasi divided sa dalawang World War. Hmm. May tinatawag na Allied Powers. Saka Axis Powers. Oo. Yung Axis po, yan si Hitler. Germany, Italy, Japan. Japan. Tatlo po yun. Axis yun. Allied Powers. Britain. Britain, United States. United States, France. France. Saka maraming pa iba. Wow. Nung binombo po ang Pearl Harbor, siyempre, nagulantang United States. Tama. Maraming nabigla. Hmm. Hindi alam na tototohanin yung tao. Wow. Pero, nung time na yun po kasi, ayaw pang sumali ng Amerika. Kasi hindi naman talaga sila involved eh. Oo. Ang layo nila eh. There is this Atlantic Ocean between them. Kumbaga, wala sila pakialam. Pero sinusuportahan nila ang UK. Being a democratic country and their mother country, sinusuportahan nila ang baling Great Britain in terms of war material, langis, pagkain, di ba?
Oo, kasi si Winston Churchill sa Truman nag-uusap. Tama. Ah, Nasali sila nung sumali ang Japan at sinakop ng Japan kasi meron kasi plano na ng baling Japan sa buong Southeast Asia, sa China, kasama China, para sa empire nila in connection with Axis power, para kumpleto yung Axis power, di ba? Europe is sabay Germany, yun naman Japan is for Asia and the Valley Pacific. Ngayon, nagsimula, binomba nila ang Pearl Harbor kasi akala nila kaya nila. Bakit ba nila binomba yung Pearl Harbor? Based sa ano ba yun? strategic kasi, naway. Strategic, di ba? Saka ngayon ganun sila ng Japan. Nasakop na nila yung Palaw. Oo, yung mga island chain. Maraming nga punta Palaw. Oo, marami. Palapit ng palapit kasi Hawaii yun. Tama. Yung mga asset nila sa ayun. Nila nang scout sa Hawaii. Oo. So later yung tamo yung plano nila. Inumba nila yung Pearl Harbor. Oo, tama. Kasi strategic yun. Oo. But sadly, late lang, ito nakita ko to sa pelikulang Pearl Harbor. But I know this for a fact. Sino nga yung leader? Si Admiral, yung Admiral na nag-lead ng attack sa Pearl Harbor. Nagsisisi. Later. Hindi, nung pa lang. Nung after bumabalik na yung mga aircraft ng baling Japan, yung mga Japanese Zero, papuntang carrier nila. Pusa, ang sinabi niya, which is in the movie Pearl Harbor, we just woke up a sleeping giant. Ginising lang nila ang Amerika. Alam niya yun kasi si General, ano nga yun? Kayo mga subscriber, you tell us kung sino General. Nag-aral siya sa States. Tumayo kayo masita? Hindi si Yamashita. Si Yamashita, siya yung general na nag-lead dito sa Southeast Asia. Yamamoto, hindi naman si Yamamoto. Anyway. Kaya mga fans, mga subscribers, sabihin niyo kung sino yun. Comment sa aming comment section. Anyway, nag-aral siya sa Amerika, pare. He trained also sa Naval Academy ng Baling US, etc. So, alam niya for a fact na ginising lang niya ang baling industrial power ng US. And totoo, from that, which is hindi na kayang gawin niyo, pare. Yan, dahil sa mga baby boomers, dahil sa mga lumang tao, pusa pare, nagising yung industrial power ng Amerika. They have built more tanks, they have built more ships, more bullets, more arms. Nagkaroon kayo ng war band. War band. Ano yung war band? Hindi ba yung mga sasyanan? Oh. Para pang gaso sa gera. Tama, yung mga gold nila, nilapas nila. Tama. So, ultimo babae, nagtatrabaho sa factory. Kasi wala yung mga baling lalaki na sa may war front. Ang nasa mga factory, babae, pare. Diba? Pare, si Marilyn Monroe. Pati si Marilyn Monroe, nagtrabaho yan sa isang mga factory. Meron akong alaga, si Elizabeth, pare. Nung time na nasa US ako, nagtrabaho siya sa isang naval shipyard sa may San Francisco. Lahat nagtrabaho, regardless. Maganda ka, pangit ka, kulay puti ka, kulay itim ka, tatrabaho lahat. So yan, puntahan na natin. Dahil dyan, nabuhay ang parang mga baby boomers, di ba? O ngayon, punta tayo sa Pilipinas. Ano nangyari sa Pilipinas nung time na yun? Pinasok din tayo ng mga Hapon. Sinakop din tayo. O di ba? Hanggang sa nagkaroon na, yan, lumaban sila Manny MacArthur. Kasama ba lolo mo doon?
sa mga lumaban. Wala yan sa lolo ko. Totoo ito mga. Yung lolo ko, guerrilla daw. Di ba? So anyway, sinakop din ng Pilipinas. Dahil tayo po, noong mga panahon na yun, we are in the transition from being a colony to, nasa may Commonwealth time tayo, ibig sabihin, hinahanda na tayo na maging independent. Pero sadly, dahil we are still under the US government, we are still under the US merong constitution, management, etc. I forgot the right word. We are still under the US. Sinakop tayo. Pero whether we are not part of the US or not, sasakupin tayo kasi kasama tayo sa power projection ng Japanese Empire noong mga panahon na yon. Japanese Imperial Army. Yes, Japanese Imperial Army. So, sinakop ang Pilipinas. Pero pare, ang ganda ng ginawa ng Amerikano. Noong una, ginawa tayong open city. Hindi tayo binombe ng mga Japanese. Nirespeto ng baling Hapon nung dineclare ang Manila na open city. Ibig sabihin, pag sa dineclare na ganon, bawal mo bombahin. So, konti lang ang namatay na mga civilian. Nagkaroon lang ng mga labanan sa may Bataan, saka sa Corredo. Ngayon po, si General Yamashita. Tomoyuki Yamashita. Ano pangalan? Tomoyuki Yamashita. Bago po yan pumunta ng Pilipinas, kwento po to I don't know how accurate it is, na dinig ko po to sa tatay ko. Bago siya pumunta, sa mga uncle ko, lalo kay Uncle Pedro or Pete. Yan. Saka kay Uncle Sumido, kay Lolo Sano. Yan, mga kwento ng mga tatay natin. Yan, nagiinuman. Nakamato na yun, lalabas na. Yamashita treasure na tayo. Si General Yamashita, bago yan pumunta ng Pilipinas, the Tiger of Asia. Tiger of Himalaya. Lumipot yan, sinakop niya muna ang Singapore, Thailand, Malaysia. Hindi ba nasa kapang So, Singapore, Malaysia, Indonesia. Bago siya pumunta Pilipinas. Hindi niya nasakop ang Thailand. Bago yun. Bakit? Land of the President. Ganon. Lumaban talaga yung mga. Ang Thailand, during that time, is under what rule? Marami silang kingdom. Pero hindi sila under the colony. Hindi. Hindi ko alam yun. Tama? Marami tayong matututunan sa bawat isa. So, ang Thailand, naging parang, parang Switzerland. Parang gano'n. So, hindi sila nasakop. Ang galing niya, kingdom pa rin sila. Oo nga, they're longest, yata yan eh. Longest reigning, empire or kingdom. So, hindi sila nasakop. So, nung si Yamashita, instead of going to Japan, dahil nagkaroon na ng naval blockade hinaharang na ng mga US submarine yung mga barkong papanik ng baling Japan. Kung titinan nyo yung ating mapa, Pilipinas, ang nasa taas nun, Japan. Tapos meron ditong dagat. Anong dagat yun? Yung sa may baling Batangas. So, hindi na doon makakross. Hindi na doon makakross papuntang Japan. So, ang dala-dala niya, mga kayamanan. Warloot ng Singapore. Galing Singapore, Malaysia, Indonesia. Diba? Myanmar. At kung saan pa. Sa may Southeast Asia. Cambodia. Ginawa niya lahat ng warloot na yon sa Pilipinas niya dinala. Dito na yun. Binaon yan. Alam niyo yan. Binaon yan, pare. Kinalat niya. Diba? Sa buong Pilipinas. 7,000 locations. 7,000 locations. Saan yan? Sa pagkakalit. Kinalat yun sa buong Pilipinas. Kinalat yun. Ngayon po, ito based on, again, sa father ko. Kwento po to this is not official, I don't know how true, but this is from the mouth of my father mismo.
After the war, natapos na gera, dinala ni Yamashita yung kanyang war loot. Hanggang sa, sa may Baguio binitay si Yamashita, di ba? Doon siya nahuli. Kaya karamihan sa mga naghahanap sa Yamashita treasure, sa norte. Marami kasi doon. Kasi doon kasi tumakbo si Yamashita. Noong pumapasok na yung Amerika sa may Pilipinas during World War II, nung bumabalik na si Manny MacArthur, tumakbo siya pa north. Tama? Tama. At doon siya nahuli, doon din siya kinasuhan, doon din siya binitay. Nasentensya ng war crime. Nasentensya ng war crime si General Yamashita. Kwento ng tatay ko, si Lolo Jose. Pare, ang unang nakakita ng location ng lahat ng yan, hindi ko alam kung kailan nangyari. Nung time na yun, si Ferdinand Marcos, si Lieutenant Ferdinand Marcos, Sr., sundalo siya. Sundalo siya noong mga panahon na yun. Siya daw, siya daw ang nakakita ng location na yun. Una, siya ang nauna, siya ang sinuwerting nakakuha nun, nung mapa na yun. Ngayon, dahil being a creative at nasa may military sa nung araw na yun, siya din ang unang nakakuha, nagpahukay ng majority of Yamashita treasure. Remember, pare, it is in the book. I forgot the book or one of the interview of First Lady, Imelda Marcos. In her interview, nagsisimula pa lang sila ni Ferdinand Marcos Sr. o nililigawan pa lang siya. Sinasabi niya, mayaman si Ferdinand. Makikita mo ang kanyang kayamanan sa mismong bahay niya. O sa may basement, hindi ko alam how she described it. Pero dinidescribe niya na ang daming ginto, ang daming alahas or whatever ni Ferdinand. Mayaman yan. And saan nagaling yun? If you're going to trace back the Marcoses from Ilocos at that time, hindi naman sila mayaman. Hindi sila mayaman. They're not rich. So, it can connect yung sa storya ng tatay ko na si Ferdinand Marcos. Again pa, kwento to. Na si Marcos, siya ang unang nakakuha ng mga location at siya ang unang nangamkam ng Yamashita treasure. At hanggang ngayon, ang yaman ng mga Marcos, yaman ng Pilipinas, came from that war loot. Kaya nga, there is even this letter daw, pare. Hanggang ngayon naman naglulut eh. Iba yun. Asawa na yata. Hindi. Komentaryo lang po yun. Pero pare, bago pa namatay din daw si Marcos, si Senior, ditong anak, sana mamatay niya. gumawa ng last will. Wag gano'n. Gumawa daw ng last will niya. Again, kwento na rin ulit to ng ibang tao, hindi na ng tatay ko. Ang kwento ng tatay ko, siya yung una nakakuha. Based sa mga interview kay First Lady, mayaman si Ferdy. I don't know kung anong gamit niyang name noong sila yung mag-asawa. Hindi dito sa akin. It's not here. Ngayon, sorry po again, nakaharap kami sa pintuan. Pare, mayaman si Marcos at binibase niya doon sa nakita niya. O, ito na lang. Paano ba umangat sa power si Marcos? Paano siya naging congressman, naging senador, naging presidente? Wala naman siyang ganun. Si First Lady rin. Paano siya umangat sa power kung wala siyang pera? Sino ang Marcos? Ferdinand Marcos Sr. at that time. Sino sila? Wala. Matalino si Marcos. Sumikat sa bar na meron yung pinatay nung araw Di ba? Hindi na kulong. At siya pa mismo ang nag-represent sa sarili niya. Allegedly, merong pinatay.
nasa may kulungan, top notcher sa bar eh. Oo. Di ba? Pero pare, kahit anong talino mo sa Pilipinas, kung wala kang ganon, wala kang atik, pera. Wala kang silbi. Paano ka umakat sa politika kung wala kang pera? He used his Yamashita loot, the Yamashita treasure, war loot, para umangat. Again po, urban legend po. I don't have any proof to, to validate or Power claims. to back up yung story na yan. Storya po ito, storya. Ito pa po isa. Bago daw namatay si Marcos, senior, pari gumawa ng last will. Yun, meron doon. Alam ko. May last will, di ba? O para saan yung ba yung last will? Para sa Heritage Fund. Heritage Funds. Ano ang Heritage Funds? Forward pare. Tingin ka dito. Dito ka tagtuloy. Yung lahat ng wallet na tinamkam niya, Oh. Isosoli niya. susuli niya in due time In due time. Para sa lahat. para sa lahat ng Pilipinas. Eh, bakit nananako pa yung isa? Joke. Eh, hindi naman siya yung tatay. Ay, hindi sa tatay. Saka hindi siya asawa. Hindi siya. Yung asawa niya sa kanya. Yung asawa sa kanya. Kilala mo ba yun? Tatlong letter yun. Huwag mo nang banggitin. Kumakulong tayo. Kilala ko yun. Yeah. Nagsisimula sa letter. Yan. Nagtatapos sa letter. Yan. Huwag mo na sabihin kung sino yun. Ang lakas mga oras sa mga kontrako. Pero yung gitnang pangalan ay Araneta. sinabi pa talaga. A lang, A. Anak ng chucha naman, makukulong tayong dalawa niyan. Hindi, talaga, totoo yun. Eh, ano po yun? Biroan lang po yun ha, biroan lang po yun. Ang lakas mga otong sa mga kontrako. Kaya maraming kontrata, hindi natutuloy. Ba't ba tayo? Pare, World War II muna sa Yamasita. Mamaya na yun. Tuloy mo. Heritage Fund, tuloy mo. Paliwanag mo. Heritage funds. Heritage. Marami na nagtaka kumuha niyan. Ah. At sinasabi, may mga backup na gold. Gold bars. At sinasabi pa, yung HSBC, pag-aari daw ng mga Marcos. Ng mga Marcos. Merong 8,000 tons na gold. 8,000 tons. Sa gold. Wow. Nasa basement ng HSBC Hong Kong. Talaga? Gano'ng kadami? Tapos maraming pangalan na ginamit. Talaga? Ginagamit ang gawin. So pare, yung mga, hindi, tapusin natin. So merong heritage fund. Ibibigay sa lahat ng Pilipino. Na nabubuhay. Ibabalik. Yung, kukunin ulit ang baling Cambodia ng Singapore. Meron ba silang claim doon? Ulit? No, pare. Wala silang putsuan ng warlock. Wala silang proof doon. O pero, isa pa, ito pare, nasa may YouTube daw. Dati. Dinilit pa. We're talking about mga senior. Nung tinanong kung sino ang pinakamayamang Pilipinas. Sinabi ko na, sorry. Pinakamayamang bansa sa buong mundo. Pilipinas. Kung ibibase mo sa dami ng ginto, Oh. sa gold reserve, kasi noon naman pong araw, binibase ang pera, yung perang dapat pa ikutin sa isang bansa, sa ginto sa dami ng ginto mo. Base sa gold dyan Hindi naman gawa ka na gawa ng pera nang wala kang baling basihan. Ang nagsabi nito, si George W. Bush Sr., who is the richest country in the world based on gold. Tayo po, Pilipinas. At nakabase yan, Napanood ko rin yun. di ba? Wala na daw sa YouTube ngayon At nakabase yan sa dami ng gintong reserve. At that reserve came from Yamashita Treasure. Di ba? O, ito pa po isa. Forward ka pa rin. Kasi gold yung ginagawa mo ngayon, di ba? Mangyayari yan. You are gold! Anyway. Ito pa isa pare. Ito lang. Dahil nasa may baling ginto na rin tayo. Panahon ng mga unang Espanyol na dumating sa Pilipinas. Pare, pumunta ka ng Ayala. Kayo po, mga baling kabataan, have you been through Ayala Museum? Nakita nyo yung mga baling ginto doon? Na naka-base. I-trace back mo kasabay ng panahon ng Pero, ng mga pyramid.
Paano nakita ko yun? Dahil- Ang paring ginto sa Pilipinas, lalo sa Mindanao, parin, hindi mo na kailangan hukayin nung araw. Kaya gusto tayo ng mga mananakop. Sobra ang dami ng ginto natin. Kaya mo na sa daraan lang yan. Pare, dito tayo. Dadaan lang yan. Sobra ang dami ng baling ginto sa Pilipinas na hindi mo na kailangan maghukay. Makikita mo na sa lupa, nakamix na. Pupulutin mo na lang. Yung paring, again, it's in Ayala Museum, merong paring doon, ginto, na nakaparing display. Ay, saan lupit? Saka we have the pinakamataas na uri. Ako, wala akong alam sa ginto. Sorry, mahilig ako sa gold. Sa gold na principle, pero ang pong ginto wala akong kaalam-alam dyan. Pare, ang pinakamataas na uri ng baling ginto nasa atin. Ikaw pare, based sa knowledge mo sa gold. O, sige, sa ginto muna tayo. Actually, sa ginto, nasa kanta pa ngayon eh. Bayan. O, bayan ko. Lupain ng ginto at bulaklak. Ginto at bulaklak. Totoo yun, literally. Mayaman tayo sa ginto. Ang Pilipinas. So, pare, ikaw ba meron kang kilala na isa sa mga naghanap sa mga gold hunter na meron nakita? Marami. Meron sila nakita? Nakita raw nila. Meron sila nahukay? Meron na okay. O, talaga? Ako wala ko alam eh. Kahit isa. Yung pagkakaalam ko kasi, marami na ako. Ano talaga? Hindi lang ma-validate. Hindi na magkabalik. Ang tatay ko during the time of Marcos, na ito po personal ko na validate. Pare, ang tatay ko, liaison officer ni ex-senator Kit Tatan. Nung time na yon nasa Office of Media Affairs siya. So, ngayon, Philippine Information Agency. I heard this personally. Maraming lumapit sa tatay ko because he works nga under Kit Tatan na humihingi ng favor because they know that my father can help them when it comes to license, laging permit, pisman permit. Ito, ang baling hiningi, laging permit. Pare. Laging somewhere in Cagayan. Hindi ko na ma-pinpoint. Pero ito, dinig ko personal. Yung laging permit, gagamitin nila para maghanap ng Yamashita Treasure. Sila nag-clear. Sila nag-clear. Based on their map, nakita ko yung mapa. Again, the reason why we are talking about this is, bata pa ako, nadidinig ko na yung Yamashita Treasure sa mga pumupunta sa bahay namin. Totoo to, pare. So, yung isa, tanda-tanda ko, ipinakita pa yung mapa. Siyempre, ako, SpongeBob, Usi, Chismoso, bata naman ako. Pare, nakita ko yung mapa. Ipinakita sa tatay ko, nandun ako sa tabi ng tatay ko. Tapos kinuwento niya, ang baling kailangan lang daw nila permit para maklear yung area para makuha yung baling. Ginto. Hindi na bumalik yung taong yun. Hindi ko na rin alam kung nabigyan sila ng permit ng tatay ko. Hindi ko na alam yung buong, kung ano yung ending. Yun yung personal knowledge ko na alam ko. Anyway, mukhang napakalalim at mukhang kailangan bigyan ng part 2 ang Yamashita Treasure. So, mga ka-vlog, mga ka-soul, mga ka-body and soul, comment po kayo kung gusto natin pag-usapan pa itong Yamashita Treasure at sumali po kayo. Di ba? Sa mga topic na gusto nyong pag-usapan namin ni Buddy. Ngayon po, tatapusin namin ang storya kasi po ginawa natin lumang tao, unang yugto, lumang tao, pangalawang yugto. Ito po, lumang tao, i-close natin dito, lumang tao ang simula. Kasi, kaya po namin napagbaling usapan tong World War II, Yamashita Treasure, ayan, ididikit ko na rin, the Great Depression. Out of that world events, umusbong ang baby boomer. Di ba? Umusbong ang napakaraming magagandang values, kaugalian, pelikula, musika,
practices na nagsimula out of that two world event, which is Great Depression World War. and then World War II. Di ba? So, ano-ano ba ang mga natatandaan mong noong after the war na? This is late yon yung dalagang... Dalagang buhay. Forward ka ba, ha? Dalagang bukid, isa yon sa may Pilipinas. Mga magandang pelikula pagkatapos ng World War II. Di ba? Kasi influence ng mga Amerikano. Influence naman. Saka pare magagandang kasuotan. Ako pare, ang gaganda, ang gagaling manamit ng mga tao. No? Panahon doon nila asong salong. Asong salongga. Magagandang kultura, ang gandang kultura, ang gandang music. Nakita niyo may mga damit ng panahon asong salong talagang Oo, Spooting yun pare. Diyan din lumabas yung mga, kasi po, maraming piloto ang baling Amerika na after the war, hindi na nila alam kung gagawin nila. They are medyo na-addict sa speed. Piloto ng mga P-51 Mustang. Diyan lumabas ang mga magagandang motor. Paborito mo. Harley Davidson. Mga magagandang kotse, pati design. Binase po nila yan sa mga design ng mga aircraft nila. Aeroplano nila. Wala. Yung mga motor company. Galing sa mga sirang aircraft. Sirang aircraft na in-improvise nila. Meron tawag yun. Ayan, mga ka-vlog. Meron tawag doon sa mga ini-improve ng mga baling kotse. Meron tawag dyan, pare. Meron exact word dyan na galing sa classic car, chinap-chap nila, ginawa nila parang sports car. Yung mga gamit nila, James Dean, di ba? Meron yan, pare. Sali kayo sa amin para mas masaya. Di ba? Mag-comment kayo kung ano pa yung mga natatandaan yung fashion, kotse, music, rock and roll. Diyan nagsimula. Yung mga music. Elvis Presley, The Beatles, di ba? Sino-sino pa? Ang dami. Di ba? Rolling Stones, Bob Dylan. Sino pa? Ang dami. Dahil dyan, nagkaroon na ng Woodstock. Nagkaroon na ng Flower People. Pero nagsimula lahat dyan sa baby boomer, sa mga lumang tao. Napakagandang panahon po. Di ba? Sa Pilipinas, at that time, lahat ng mga magagaling na senador, andyan. Sino-sino? Tanyada, Recto. Yung unang Recto. Diba? Totoo yun. Tapos, magagaling na presidente, magsaysay, magaling, pinatay lang ng... Hindi, sino pa rin pumatay? Bakit nag-crash ang aircraft noon? CIA. Magaling kasi presidente. Is that true? Or urban legend yun? Ang kwento ni Magsaysay, hinabol daw yung mangge. Saan siya galing nun? Guimaras ba? Somewhere in Baling Visayas Somewhere in Baling Visayas. Ayan, kung saan galing si Magsaysay bago nag-crash. Comment lang ng comment. Hinabol daw yung mangga. Kwento to ng tatay ko. Hinabol yung hinog na mangga sa aeroplano. May bomba nandun yung bomba. Hinabol yun, pare. Di ba? So, comment lang po sa mga iba pang kwento na ano. Pero, again, if I can close na yung lumang tao, ako, again, out of two great world events, lumabas ang lumang tao, lumabas ang mabubuting ugali, lumabas ang napakagandang kultura, lumabas ang napakasayang mundo. Pare, nung time na yun, happy times yun. After the World War II, happy times yun. Wala nang gere. Tapos na. Wala nang kalaban. Tapos na. Anong ginawa ng Amerikano? Gumawa ng bagong kalaban. Ginawang kalaban ng USSR. Ang communism. Which is hindi naman. So nagkaroon po, sadly, out of that kasiyahan, out of that,
ilang years of peace, nagkaroon ng Cold War. Sa mga kabataan, alam niyo kung ano Cold War. So, diyan na nagkaroon ng takot sa nuclear war. Diyan na nagkaroon ng takot sa World War III. Diyan na nagkaroon ng takot sa kung ano-ano na kuminsan, katang isip, gawa-gawa lang ng Western powers para mangibabaw ang kanilang pananakop sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Tama? Tama. So anyway, we like to end. May idadagdag po kaming, diyan po nagtatapos ang Baling Usapan Lumang Tao. Kung gusto nyo pang ipagpatuloy, hanap naman tayo ng ibang topic. Ako, ang gusto ko pag-usapan, pare, buhay ng 7. Flower people. Ayan. Sa mga ka-AIDS namin, flower people, pare. Diba? Sino ang flower people? Kung tayo, Generation X, merong flower people, merong baby boomer, sino ang flower people? Pare, diba? Diyan lumabas sila bali Steve Jobs. Maraming lumabas sa tao. Si Steve Jobs, flower people yan. Diba? So, nag-uusap kami ni Sol kung ano ang pwede pa namin itagdag sa inyo. So, sinasuggest ko, we can add parang point in time kung ano ang nangyaring kaganapan sa araw na to, sa petsa na to, major local events and international events, history. We can share that to you if you want to. We can start by next year, starting January 1. Ano ba nangyari ngayong araw na to? Parang update lang, parang ano ba lang, i-refresh mo lang yung mind mo. History. And then, wag na yung current events kasi yung current events, sasakit ang ulo nito, lalabas na naman, hindi dapat lumabas. Diba? So, shout out time. So, yun po, plano namin gawin yon. Comments kayo if you want if you want na gawin namin, we will do it for all of you. Okay, pare, shout out time. Shout out time. Meron tayo ngayon, shout out time. Kanino mo gusto mag-shout out? Shout out, Ate Baby. Ate Baby, shout out. Sino pa? Priscilla Magwad, yan ako. Oh, shout out po. Mama. Sa iyong pamilya, shout out. Shout out, nanay. Sa mga anak, isa-isahin mo pangalan. Ate Vera. Isabel Magwad. Shout out po sa inyo. Sa mga, ito po, shout out sa mga kapitbahay ni Son. Mayumi Guyena. Mayumi Guyena. Shout out kay Ate Lisa, kay Ate Bing. Liam Daniel. Shout out kay Ate V. Hoy, Zumba natin ha. I-cover ko yun. Diba? Zumba daw. Pinapa-cover sa akin. Ito yung Elijah Magwad. Mahal ko yun dyan. Kanino pa? Eh, Kuya Bob, shout out ka. Roberto Carsa, walang iya ka. Hindi, shout out sa kanyang pusa. Shout out sa pusa. Biro lang yung Kuya Bob. Shout out ka. Magpahinga ka hanggat gusto mo, Kuya Bob. Take your time. Nandito lang kami ni Sol para sa'yo. Kung may nasabi mo kami, nagawa, na dinamdam mo, pasensya na, hindi yun sinasadya. Mahal ka lang namin. And bukas ang pintuan lagi ni Sol para sa'yo at sa pusa mo. Shadow ka naman. Biruan lang po yun. Pati si Kidlat, hinahanap ka. Si Kidlat! Si Kidlat, hinahanap siya. Oh. Kasi si Kidlat po, every morning, nilalabas ko yan. Kasi, tinitrain ko yung aso nito na hindi sa loob mag-iihi. By the way, Kidlat is our dog. Yung asong puti dyan, si Kidlat, yung kanyang aso, nilalabas ko sa labas para doon mag-iihi. Doon sa ano niya, yung kanyang business for the day. Eh, minsan, may sobrang pagkain, pare. Yung miswa, di ba, nagmiswa ako. Yung merong tokwa. Binigay mo. Nagustuhan niya yun, noong baling gabi. Noong baling umaga, may sobrang kanin, may sobrang miswa. Inisip ko, alas 5 yun eh. Alas 5 ng umaga, pare. Papakainin ko. Sagutin ba naman ako? Si Kidlat! Nakakausap ko yan, pare. Oh. Ano ba sinabi sa akin? Tinama ko. Ano sabi sa akin ni Kidlat?
I'm so sorry. I'm not a morning dog. Tapos, Dahil doon ko siya pinapakain sa labas. Kung saan siya nag-CCR, nagpo-post. And sabihin ba naman sa akin, I don't eat where I shit. Aba, man, malupit. Meron pa sumunod yun. Yung kanina umaga, nilabas mo. And ano sabi? Inulit niya yung sinabi. Di ba? I'm not a morning dog. I don't eat where I shit. And, oh my God, oh my God, I don't... I don't fuck a cat. Tiraulo. Tiraulo ho talaga to eh. Anyway, Yun po yun. Yung pong aso namin, may pagkabaling burgis. Pasensya na po. social po, social. Social yung aso namin eh. Yayamanin. Tama ka naman, you don't eat where you shit. Ihi ka ba? And you don't back cats. And you don't fuck. Kasi you're a dog. Because I'm a Morning dog. morning dog. Not a morning dog. Ayaw mo kalokohan. Dahil po dyan, mga kabady, mga kaso, natapos na naman ang kalokohan nito. We will see you later. Not soon. Not soon. Bye po.